So yun na, continue natin yung part 2 ng final income tax, no? Konti na lang ito, patapos na. 6 slides na lang. Okay, dun tayo sa tax informers reward. Sasabi ko nga sa inyo. So for example, no, sinumbong mo yung kapitbahay mo, eh, hindi nagbabayad ng tax, eh, may nakolekta si BIR, so meron kang 10% fund. 10% of the revenue collected or 1 million pesos, whichever is lower. So for example, yung nakolekta ni BIR is 9 million. So of course, you will get the 10% of that. So i-compare mo sa 1 million. So whichever is lower, okay, lower, ito yung magiging informers. Ano? Informers. Inform Informers tax reward. Informers tax reward. Okay, so kunin natin yung mas mababa. So of course, yung mas mababa, alam natin is 900,000. Lilas mo yan ng final tax. Okay, 10%. So 10% yan is 90,000. Of course, ang ikakautos sa iyo, ang re-receive mo na lang is 800,000 pesos. Yun na lang yung net reward na re-receive mo. Di ba? So, ano ba ang pinakatrabaho mo sa chapter 5? Ang pinakatrabaho mo is i-memorize, no? Yung final tax. Okay? Memorize mo yung final tax. Okay? And then, yung mga other final income tax, no? Yung sa mga fringe benefits on managerial and supervisory employees, this will be discussed on chapter 11. If I'm not mistaken, alam ko 11. Oh, 11. Income payments of resident other than EFCDS. Okay? And then initial income payment to all exploration service contractors. So, nasa book naman to, pakibasa na lang, no? And then, kailan ba yung deadline ng pagpa-file, pagbabayad ng withholding tax? So, ang magbabayad is yung nagkaltas, yung withholding agent, no? So meron tayong tinatawag na 0619E. Okay, so yung deadline ng pag-uusapan natin, no? Deadline. Okay, January. So syempre kapag hindi mo alam yung deadline at hindi ka nagbayad ng on time, eh ikaw ay magpe-penalty, no? Sa deadline. Kailan mo ba babayaran yung mga nakaltas mong withholding tax na final tax, no? Kailan mo ba siya dapat i-remit kay BIR? No? Kailan mo siya dapat i-remit kay BIR? Okay, so for example, yung January, ano sabi natin dito? Gagamitin mo yung form na 0619E for the first 2 months of the quarter. So ilang quarter ba meron sa isang taon? Okay, meron tayong 4 na quarter, no? Tingnan mo yung keyword niya, first 2 months of the quarter. So i-group natin yung quarterly, no? So of course, yung first quarter natin is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. So anong form daw ang gagamitin mo? 0619E. First 2 months of the quarter. So yung first quarter natin, January, February. Sa second quarter natin, April, May, July, August, October, and November. So ibig sabihin, hindi pare-parehas yung form na gagamitin mo monthly. No? O tandaan mo yan, no? Hindi pare-parehas yung form na gagamitin mo monthly. Okay. So ngayon, sabi niya dito, ibig sabihin, yung 1601 FQ is para naman yun dun sa third month of the quarter. No? 1601 FQ. So magkaiba tayo ng gagamitin ng form every quarter. Okay. So ngayon, kailan yung deadline? Yung 0619F, deadline daw niya, 10th day of the following month. So magbilang ka ng 10 araw pagkatapos ng period na kinaltas mo yung final tax, no? For example, January, kailan ang 10th day of the following month? Eh di February 10, di ba? Yung February, kailan ang deadline niya? March 10. So kailangan March 10, mabayaran mo na yung withholding taxes. And then dito, April, May 10, no? Dito, June 10. Okay. Yun namang 1601F, last day of the following month after the quarter. So sa first quarter, kailan ba matatapos yung quarter natin? March. So the following month is April at last day ng April, April 30. Dito naman June, second quarter.
Kailan ng next month niya? July 31 naman ang ating magiging deadline. So, kumpletuhin nyo na lang. Okay? So, ipapakita ko sa inyo yung form, no? Para makita nyo, hindi lang puro word of mouth lang, no? Pakita natin yung mga forms, no? Pakita natin yung forms. Nakalagay naman kasi dyan, no? Ayan. Ito yung 0619F. Ayan, no? Lahat ng BIR forms, may number sa taas yan, no? Ayan. 0619F, monthly remittance, at dito mo ilalagay yung mga amount na babayaran mo. No? And then print paid sa bank. Ganun lang. Okay, ganun lang. Okay? So, yun yung 0619F. Ayun yung mga return na gagamitin natin. At yung deadline natin, mag-iiba yan. Okay, yung deadline na to para sa mga manually na magbabayad. Ngayon, remember sa chapter 4 na mention yung EFPS, di ba? Pwede ka magbayad ng tax through EFPS o yung Electronic Filing and Payment System. So mag-iiba kasi yung deadline. So Group A, 15th day, Group B, 14, C, 13, D, 12, E, 11. So mag-iiba yung deadline ng mga nagbabayad. Mas mahaba yung deadline kumpara mo sa mga manual na magbabayad ng tax, no? Doon sa mga gumagamit ng EFPS. And that's all for chapter 5. Yung penalty, parang hindi ko siya na-mention, no? Gagawa ko ng another video, no? Para doon sa penalty. Although na-discuss ko naman kung paano gamitin yung table, no? So that's all for chapter 5. Baka meron kayong katanungan sa chapter 5. May question kayo sa chapter 5? Tracy May Calma, baka may question ka sa chapter 5? Wala naman po. Wala. Sige, ikakat ko na muna to. Wait lang ah. So thank you, no? So for, yun. Natapos natin yung chapter 5.